Welcome to Almanzar Beach Park! Meet the Spaniards! I had this dream that we jump in the car, we flip a coin, or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. Yeah, and I'll just follow your heart. Since we found each other, we'll never get lost. Winter season na dito sa UAE at kahit na tirik na si Haring Araw ay malamig na ang panahon ng mga oras na ito. At isa sa pinangarap kong gawin tuwing sasapit ang winter season dito sa Dubai, syempre ang ma-experience ng pamilya namin ang pagka-camping. Pagod man tayo galing sa night shift, ay hindi nito mahadlangan ang matagal na natin na inaasam na makapag-camping lalo na dito sa Dubai. Simula kasi nang dumating ako ng UAE taong 2022 at sa tuwing sasapit ang winter season, napansin ko na maraming kababayan natin ang nahihilig sa pagpunta sa beach at pagka-camping. Sa sobrang excitement ko nga, ay nakalimutan ko nang iset up ang aking camera bago pa natin buksan ang ating tent. Pero sure naman ako na kung nanonood ka ng mga camping vlogs katulad nito, ay baka mas expert ka pa sa akin, kabayan. First time kasi namin makapag-camping, kaya ang naging focus namin ay ang ma-set up na maayos ang tent. At dahil first time natin sa pagka-camping, dito tayo pumunta sa Almanzar Beach. Bukas nga pala itong beach simula 8 AM hanggang 12 midnight. Pero may mga ibang camping sites din naman dito sa Dubai, pati sa Ajman, Fujairah at Abu Dhabi ang allowed na mag-camping overnight. Pero sa ngayon, ay hindi pa natin kayang puntahan ng mga lugar na yon dahil sa layo at wala naman tayong sasakyan dito sa UAE. Kaya okay na din na dito muna tayo sa Almanzar Beach. Napansin din namin na sa part ng beach na ito ay halos 60% o siguro mga 70% na nagka-camping ngayon ay mga kababayan natin. May mga magtotropa na nagkikwentuhan, nagtatawanan, pamilyang nagsisimula na magpausok ng kanilang barbecue grill, mga lolo at lola na tahimik na nakangiti habang nagtitimpla ng kape, at mga kabataan na excited na maglaro at magtampisaw sa dagat. Yehey! Unang beach ni Ananya. Dito kami ngayon sa may Almanzar Beach and ngayon ay sineselebrate namin yung ika-4th month ni baby Anya, ni baby Pachi. Anya. And aside sa 4th month ni baby Pachi ay sineselebrate din dito sa UAE yung ika-54th National Day. Kaya na tayo ngayon, long weekend from 29, 30, December 1 and December 2. Yan, ang maganda dito sa mga beach ng Dubai, nansin nyo palagi, merong lifeguards. So, meron silang station per beach area. So, hanggang hapon yan, nandyan talaga sila. So, kahit na holiday dito sa UAE, hindi pwedeng mawala yung safety ng mga tao dito. So, binayaran natin para makapasok ay nasa 35 dirhams. So, yung ginawa namin kasi before, no, doon kami sa isang gate, dumaan sa gate 1. Ang problema, pag doon ka nang galing at marami kang dala-dala, marami kang bit-bit, malayo yon hanggang dito sa pinagpepwestuhan namin. Ang maganda ngayon sa nangyari, kasi yung sasakyan, meron naman palang car entrance na magbabayad ka nga lang yan. Nasa 35 dirham siya. Tapos, dire-diretso na yun yung sasakyan. Tapos dito na din kami mismo binaba. Kaya, kumbaga, hindi na masyadong hassle yung pagdadala ng mga gamit. Yan. Tapos, tulad nga ng sabi ko, ngayon ay National Day, no? Ika-54th National Day ng UAE. Kaya, maraming families ang naandito. Hindi ko lang sure kung makikita sa video. No? Karamihan ang napansin natin kanina ay mga kabayan, mga Pinoy. Maliban sa Sunday ngayon, no? Halos lahat walang trabaho.
Tapos yun nga, dahil naka-long weekend, so swerte, naka-vacation ngayon. So ako naman ay galing sa night shift. Nagkataon lang na request off natin ngayon. Nagkataon din na holiday. Pero kung bukas kami pupunta dito, for example, December 1 or December 2, kasi part pa rin siya ng holiday, for sure yun, mas marami, baka mga doble pa yung dami ng tao na pupunta dito. So, yung holiday dito sa UAE, ang nangyayari, kada holiday, yung mga tao, pumupunta sila ng Ajman, pumupunta ng Fujairah, nagka-camping, or pumupunta sa mga parks, pumupunta sa mga attractions dito sa Dubai or sa UAE, kasi pagka National Day, ang daming discounts. So, meron dyan buy 3 plus 1 yung mga tickets, ganun. Or yun nga, nagsasama-sama yung mga families para katulad to, mag-gather sila sa mag-picnic, pumunta ng mga beach. No? Kasi yung mga katulad nitong public beach, dito sa UAE, malinis, mura, entrance fee lang yung binayaran natin. Tapos, meron pang lifeguard, malinis yung toilet, saka pwede kang maglagay ng tent. Tapos, yun nga lang, hindi lahat ng beach dito ay allowed na mag-put up ng mga tents. So, for example, sa Marina or sa may Kite Beach, sa may Jumeirah na beach area, hindi allowed na maglagay ng mga tents doon. Pero pwede kayo maligo hanggang hapon. During sunset, pinapalayo na sa dagat ng mga lifeguards yung mga tao. Kasi nga naman, yun yung time nila na umalis na din. Katulad nito, itong gazebo or yung malaking umbrella. Kung mapapansin nyo sa atin, kapag pumunta ka sa beach, may extra charge kapag pumesto ka or umupo ka sa ganitong area. Kung minsan nasa 200, 300. Pero dito, libre. Ayan ang ganda. Tapos ang dami niyan, pahaba yan. Libre yan, libre. Wala tayong binayaran dyan. Isa din yun sa magandang advantage kung bakit maraming mga expats at iba't ibang nationalities ang pumupunta ng UAE. Maliban sa ganda ng mga beach nila dito. Free yung mga public beaches. May mga isda Ayan, ang dami. Ang kalmado ng dagat. So, ang maganda dito, malinaw yung tubig nila. Dahil sa sobrang linaw ng tubig, nakikita mo yung mga isda. So, ngayon, ano nga lang tayo ngayon? Medyo nagdadalawang isip kasi ako na dalhin doon yung si Osmo. Kasi nga, maraming bata, siyempre hindi mo naman pwedeng sawayin. Baka magtampisaw or mag-splash ng water, bawal itong mabasa si Osmo. Hindi katulad ng mga action camera. So, nakakamiss tuloy si Hero 9 natin. Pwede yun mabasa. Pero itong Osmo Pocket, hindi siya pwede mabasa. Lang yung disadvantage niya. Katulad niya, pag may nakikita silang bawal, ganyan, may nakikita silang bawal, sinisita talaga nila, pinipituhan. Kasi may mga floater na indicators na sa malalim na part ng dagat. Kaya hindi na inaalaw ng mga lifeguards na may lumalangoy sa area na yun. Isa din sa magandang part dito sa Almamsar kasi may nagro-ronda ng mga lifeguards. So, natitimbrehan nila kahit na medyo maluwag sila, lalo na sa mga guests dito, meron pa rin naman mga bawal. Tapos dun sa side naman na yun, pwede ka mag-volleyball, may swing. Itong Almamsar, siguro parang 3 o 4 na vlog ang nagawa ko dito. O yung unang pagpunta natin, nila Yana. Tapos pangalawa, nung naki-birthday kami, nitong year lang din, nitong April lang.
Yun, tapos ito, pangatlo ngayon. Sama si Pachi. Pachi. Pachi Chay. Pachi Chay. So, ang baon natin ngayon na pagkain ay una, pansit bato. Tapos meron tayong hotdog, itlog. Meron din tayong pork chop. Tapos kanin, soft drinks. So tayo, siguro mamaya pa ako maliligo. Or depende. Pagka natripan natin maligo. Tapos yung oras natin ngayon ay 11:41. Kaya medyo ramdam na natin yung init ng paligid. Pero kung i-compare siya during summer, mahangin-hangin pa ngayon, malamig-lamig pa yung panahon. Lalo na kanina, yung pagdating talaga namin, medyo lamig. Lamig yung panahon. Tapos hanggang ngayon, ang dami pa rin dumadating mga tao na papunta dito sa beach, no? Mga kabayan, may mga ibang lahi. Kanina nung dumating tayo, kakaunti pa lang yung sasakyan. Yan. Ito kasing side na to, parking space siya. Ngayon, medyo kakaunti na lang yung available na space. Kumbaga, kung gusto nyo mag-park na malapit dito sa beach plus sa may camping area, for sure, wala na kayong maabutan na space dito para sa sasakyan niya. Pero kung doon kayo magpa-park sa medyo malayo-layo pa, ayun, possible may makuha pa kaya. Hello. Hello na, hello. Say, hello guys. Say, hello. Hello guys. Hello, I'm Ananya. Hello. Ang ganda ng dagat, grabe. 12:00 in punto. Ang oras ngayon, tanghaling tapat. Yan na, let's go na. Bye-bye! Grabe, nakakaantok yung hangin. Yan guys, so magandang hapon. Nakaiglip ako. So ito yung view natin sa loob ng tent natin. Tapos ito yung sa kabilang side. Tapos ito naman yung view natin sa harap. Ayan. So flex ko lang itong aming electric fan. Krypton. Ang cute. Rechargeable siya. Tapos galing din kasi malakas din yung electric fan niya. Flex ko din yung isa. So meron ako dito isa pang Krypton na ito yung camping light namin, no? So ganito siya. So meron siyang solar panel. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya nakasaksak, no? Pero nag-charge siya. Pro solar. Fully charged siya. So yung ilaw niya, bale ganito. Ito yung kanyang flashlight. Tapos meron siyang blinker. Tadan, white light. Meron siyang yellow light. And then, white and yellow. Ganda, no? So, pansin nyo. Ayan. Daming nagsisiga. Ito kasi yung barbecue area dito. So, dito, allowed mag-barbecue, no? So, ang dami ditong nagdadala ng mga grilling pan para makapag-barbecue sila. And napakasarap.
sa feeling yung ganito na nakakapagpahinga tayo. Especially galing tayo sa night duty, sa night shift. So kahit na kulang tayo sa tulog, yung ganito palang experience ay maganda din. First time namin actually. First time namin na ma-experience yung ganito, na makapag-camping, lalo na dito sa Dubai. And yun, napansin ko merong naglalaro ng saranggola. Kulang ko makikita. Ayan saranggola. Galing. Uso pa din pala yung saranggola. So ayan sila, mga nagsisiga. Dami nating mga kababayan dyan sa part na yan. Hi! Dito pa din kami, no? Bumili lang tayo ng soda. Kasi nakakauhaw yung init. Actually, hindi naman sobrang init, pero nakakauhaw pa din. Ayan. So, ito yung masasuggest ko, no? Lalo na sa mga, for example, bagong dating, no? Or bagong OFW dito sa UAE, sa Dubai. Isihan nyo lang, no? Wag puro trabaho ng trabaho. Kailangan din yung mental health nyo maalagaan. Meron tayong Coke. Malamig na Coke. Wala tayong baso? Naando. Ayan. So, advice lang sa mga bagong dating, for example, dito sa UAE, lalo na dito sa Dubai. Last time kasi, meron akong nabasa sa, I'm not sure kung Lefora yun. Mag-iisang taon pa lang siya dito sa Dubai. Pero, ang nakalagay dun sa kanyang post ay parang gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. Isa sa rason ay dahil nga daw, yung depression niya, feeling niya, mas lumalala. And isa sa ma-advise ko, pagka lalabas kayo ng bansa, kung mag-isa kayo, or lalo na kung hindi nyo kasama yung family nyo, is alagaan nyo yung mental health nyo. Kailangan prepared kayo, punta kayo ng ibang bansa para magtrabaho. Iba kasi yung pupunta ka ng ibang bansa para magbakasyon. Yung ibang usapan din yung pupunta ka ng bansa para magtrabaho. Kasi aside sa anxiety, lalo na syempre bagong environment, bago yung makakasalamuha mo. I mean, bagong living environment yung may experience mo. So, kailangan talaga prepared ka. Hindi lang siya prepared financially, kundi prepared ka mentally and emotionally. Kasi kung hindi, talagang kakainin ka ng una, homesickness. Pangalawa, kakainin ka talaga ng depression. Lalo na kung wala kang ibang network, kumbaga nasanay ka sa pagiging taong bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. So, isa sa mga advice ko is humanap kayo ng connection or social group na pwede nyong makasama, like yung mga friends nyo or even workmates na pwede nyong pagkatiwalaan, pwede nyong makasama, makabanding kahit na sa mga simpleng gala, pagpunta ng mall, pagpunta sa mga beach, kumbaga yung merong same interest na meron kayo. Kasi importante yun na kahit papano, at least sa isang buwan or every 6 months, meron kang napupuntahan. Meron kang way or parang outlet na nailalabas mo yung stress na nararamdaman mo, yung anxiety na na-experience mo, para at least bago ka ulit sumabak sa isa na namang problema or isang hamon sa buhay mo, at least na-recharge ka na. Kaya yun, isa sa mga advice ko talaga, maghanap kayo ng something na or like hobby na pwede nyong pagkaabalahan. Drawing, exercise, cycling, o kaya yun, pakikipag-banding sa mga kaibigan, sa mga kulig nyo, katrabaho, or kahit yung self-date lang. Kung meron kang time na pumunta sa mall, tapos spend mo lang yung time mo with yourself, na in a way na makakagaan sa pakiramdam mo. So, sa kabayan natin, sana, I hope, nasa maayos siyang kalagayan. All the volcanoes? Wow naman.
months. Wow naman. 4 months. Dubai, baby. Born in Dubai. Yes. 4 months in Dubai. 4 months. Hi. Go, Anya. Anya. So, oras natin ngayon ay 4:40 p.m. in the afternoon. And nandito pa din kami sa Mamsar! So, pupunta natin yung kabilang part. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Hi, Mrs. Magmakdo tayo. Yung shadow. Makdo. Hindi man makdo. So, ito yung dulong part. At ang ganda nun, no? Ayun, no, may aeroplano na naman, no? Oh. Check nga natin kung makukuha na ng video. Ang ganda na ng araw. Mukhang... Ay, mukhang kita. Ang ganda. Ayan. Oh, kita. Ayan, oh. Oh. 4 times zoom pala ito, eh. Si Osma. Actually, 8 times. 9. Ang galing. Ayan. So, dyan na part, halos lahat kasi napupunta dyan. So, dyan naliligo, dito nagstay, andyan kasi yung mga camping area, no? Pero, kung ako sa inyo, for example, pupunta kayo ng Mamsar, yan, dito kayo magstay. Kakaunti yung tao na naandito. Tapos may magandang spot din doon, no? Ayan, no? Pero parang reflect. Oo nga. Nagdalawang araw. Ayan. Oo, magandang spot niyan. Pero mabato nga lang. Pero okay na sa inyo. Mas kita pa din naman yung sunset dito. Ayan natin. Ayan. Lalakad si Mrs. Unahan ko na para maganda yung video natin. Ayan. So, ito yung isang part naman ng Mamsar. Ayan, no, ang cute din. Ganda din dito. Malayo na din sa may pwedeng mag-tent. Ito yung parking area. Okay? So, dyan kayo magpa-park ng mga sasakyan. Kung ang pipiliin nyo ay doong part ng doon kayo magka-camping. No? Ganito yung afternoon namin ngayong November 30. Napaka-peaceful. Nakakatanggal ng stress. Medyo kulang lang sa tulog pero kaya naman. Kasi from night shift pa tayo. So dito, kung napapansin nyo, kung sana nakikita ng camera, kakaunti yung naliligo dito sa area na to. Compare dun sa pinanggalingan natin. And again, hindi pwedeng walang lifeguard. Ano? Yun yung maganda dito sa Dubai. Lagi kong sinasabi, no? Dahil priority ng government yung safety, hindi lang ng mga locals, kundi ng residents and pati na din ng tourist. So yung safety ang priority nila. Lalo na sa mga attractions nila dito, hindi pwedeng walang lifeguard, hindi pwedeng walang security. Yun.
Kaya sinasabi nga na isa ang Dubai sa mga safest country in the world. And ngayon ko lang din napansin. Eto, kasi hindi ako masyadong hindi ko masyadong napapansin talaga to before. Eto, papakita ko sa inyo. Sana lang makita. Please, sana makita. Mukhang hindi kinaya. Pero sa area na yon, nakikita ko silhouette ng Burj Khalifa. Ayan. Again, hindi ko yan masyadong napapansin. Kasi kung manggagaling ka doon sa area namin, no, sa location namin palagi, siya medyo patago siya. So, medyo papuntang side kasi ng beach yung makikita mo. So, hindi namin masyadong napapansin yan. Pero ang ganda, from here pa lang, makikita mo din si Burj Khalifa. Tapos, yan, thank you Lord. Ang ganda ng sunset natin ngayong araw. So, November 30, ito yung sunset natin. Again, start na po ng winter dito sa UAE. So, yung mga ganitong panahon, hindi na siya problem kasi malamig na siya. Malamig na yung panahon. Andun yung Burj Khalifa, oh. Kita. Ayan, so mabalik tayo. Yung Sharjah kasi is isa sa mga Emirates dito sa UAE. So maliban sa Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Al Quwain, Sharjah, and Fujairah. Yun. So yun yung mga Emirates dito sa UAE. And itong Mamsar ay nasa boundary. Boundary siya ng Dubai, itong lugar natin ngayon, plus ng Sharjah. So yung Sharjah ay yung may mga buildings na yan. So Sharjah area na siya, no? So 360 tayo. Ayan, ayan yung Sharjah. Ito yung beach. 360. Ayan. Tapos ito naman yung ating sunset. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Narinig nyo ba? Yan yung hudyat. Ibig sabihin 5:30 na. Magliligpit na. Nandito na tayo sa ating tent. Tapos ang oras natin ngayon ay 5:33 in the afternoon. So sakto 5:30 nag-pa-alarm yung mga lifeguard na kailangan na i-evacuate yung beach kasi hindi na talaga nila inaalaw na may maliligo pa doon sa beach lalo na kapag gabi na, no? Papansin nyo yung aming area ngayon, no? Halos kami na lang yung tent na naandito. So wala na yung naandito kanina, yung mga kabayan na naandito kanina. Tapos yung nasa likodan natin, wala na din. Itong mga naandito ay bagong dating lang din sila. So ayan, kakasimula lang din nila. Ayan, so buksan na din natin yung ating ilaw. Subukan natin. Ang cute naman. Ito yung kanyang flashlight. Saan niya? Tapos meron siyang, ayan, pero hindi advisable lalo sa bata. Meron siyang white light, merong yellow light, tapos yung white and yellow light. Gamitin natin yung yellow light. Yan, para aesthetic. Aesthetic tignan. Ganda. Anya. Yun mama, yung meron din yung ilaw. Success ba ang ating first camping experience? First camping experience. By the beach. Sara muna natin itong kanyang mesh. Aircon na po kami. Aircon. Sarap. Aircon. Uy. Anya. Hello. Anya, hello. Grabing titiga. And ang oras natin ay 7:12. Yan, 7:12.
Ito yung first camping experience namin ever, no? As a family. And nakakatuwa dahil kahit papano, nagawa namin siya dito ngayon sa Dubai. Winter na dito, marami na nagka-camping. Isa ito sa masasuggest ko kung kayo ay bago dito sa UAE or meron kayong family na may same ng interest sa pagka-camping. Go nyo na yan, i-book nyo na yan, or bigyan nyo na ng time para at least magawa nyo yung pagka-camping, lalo na ngayong winter season. Kasi mabilis lang yung winter season. By next year, siguro after Ramadan, ayun, magiging summer na naman ulit. So, nagsimula tayo dito ng umaga hanggang ginabi na tayo. Worth it naman yung experience, lalo na kay Ate Yana, plus kay Pachi, na ito yung first beach experience niya. Plus nakatungtong siya ng sand, nakapagtampisaw siya sa dagat. And then sa amin naman as a family, first camping experience namin, lalo na dito sa Dubai. Maraming salamat sa panonood. Kung nakarating ka sa part ng video na ito, maraming salamat po. See you sa next vlog.